Magandang araw mga kababayan. Muli na naman itong inyong abang lingkod, Lindon Katulong. Samahan ninyo ako sa mga issues na ating talakayin ngayong araw. Mga kababayan, meron ng matitibay na legal team. Si BP Sara, mga kababayan natin, nadidepensa po sa kanya sa kanyang impeachment trial nitong nalalapit na pagbukas po ng Kongreso. Magbukas na po ang Kongreso ngayong July. Kung hindi ho ako nagkakamali, ito po ang unang talakayin nila dyan sa pagbukas ng Kongreso ngayong July sa 28th Congress na ay mag-uumpisa na talaga mga kababayan ang trial ng impeachment ni BP Sara. Mainit ang kanilang awayan dyan sa Senado dahil sa mismo sila, mga senador, ang halos hindi po magkasundo kung anong gagawin nila dito sa para maumpisahan lang po ang impeachment trial. Pero bago nila na-adjourn ang kanilang session, na pagkasunduan po na pabalik na lamang sa Kongreso, sa House of Representatives. I-remand po. Nagkagulo pa sila sa termino ng remand. Kasi ayaw ng ibang mga senador, lalo-lalo na si Coco Pimentel, ayaw na yung term na remand. Kasi nga po, parang iba ang dating kung i-remand. At silang ayuna naman, mga kaibigan, ni Senador Risa Hontiveros. Ngayon, moving forward, sa Senado kasi numbers game. Pinagbutuhan nila kung ito i-remand ba nila dyan sa Kongreso po yung articles of impeachment. Pero sa ending po, ayun, napagbutuhan at nanalo po talaga ang tinatawag na pag-remand, pabalik doon sa Kongreso. Pinapabalik po kasi gusto lamang ng senator judges, isa na dyan, si Senator Cayetano, na dapat liwanagin ng Kongreso. Magbigay sila ng certification, dumaan sila sa 1-year-old ban. Di po ba? Yun ang gustong mangyari ni Senador Cayetano. Ngayon, moving forward again, natapos na yon, mga kababayan natin, ang medyo madugo at grabing exchanges of opinion, ideas sa mga kongresista, sa ating mga senador. Moving forward, mga kababayan natin, ngayong July, sakali man, na makapagbigay ang House of Representatives nung certification na hiningi ng Senator Judge sa mga kaibigan na si Cayetano, makapag-umpisa na sila, makapag-umpisa na sila ng kanilang impeachment trial. Siyempre, magkaroon po ng reading of articles of impeachment. Magkaroon ng ganun. At pakinggan nila, mga kababayan. Iyan kung, ulitin natin, iyan kung makapagbigay sila, mga kaibigan, ang Congress, ng certification. Hindi pa kasi dito malaman talaga, mga kababayan, mga kaibigan natin, kung talagang magkaroon ng continued hearing na yan. Ngayon pagbukas ng Kongreso, ang 28th Congress. Kasi nga po, vital sa Senado, lalo na sa kay Senator Judge Cayetano, na mag-issue sila ng certification ng 1-year-old ban. Na ibig sabihin, hindi nila linabag yung 1-year-old ban. Ngayon, kung
hindi makapagbigay ng certification o ayaw nilang magbigay ng certification, definitely magkaroon ng medyo na diskusyon. Ano po? Magkaroon ng mainit na namang diskusyon dyan kasi yun ang condition sine qua non na may continue lamang ang impeachment kung yung condition bago pa man sila nag-adjourn na i-remand nila tapos kung gustong ipabalik talagang gusto nilang mapunta mapag-usapan sa Senado, kailangan mag-submit ang Kongreso ng certification na hindi sila nag-violate ng 1-year roll ban. Okay? So, mainit na mainit na bagay po yan na bagay na pag-usapan nila diyan. So hindi po hindi natin ma-assure, no? Walang assurance po na by July sa pag-open nila sa Congress at mag-umpisa na ang kanilang impeachment trial, mga kaibigan, hindi po siguradong tuloy-tuloy na. Ano po? Kasi po kailangan talagang may presenta ng prosecution panel na meron silang certification na hindi nila linabag yung 1-year-old ban. Maliwanag mga kababayan na may nalabag talaga ang 1-year-old ban. Ano po? Alam naman natin ang lahat, di ba po? Na ang impeachment complaint na ito ay pang-apat na. Hindi po ba? Merong mga impeachment complaint pa nung umpisa. So, sa tingin ko, madugo pa ito mga kababayan natin. Ano ho? Ang mangyari ngayong pagbalik ng sesyon, mga kaibigan, nitong 28th Congress na. Kapag wala yun, I doubt, mga kaibigan, na matuloy ito. Now, matuloy man o hindi, ang legal counsel, mga kaibigan, ang legal counsel ni VP Sara, mga kababayan, na nabuo na ang legal counsel. Matitibay itong mga legal counsel pala, mga kababayan, ni VP Sara. Mantakin mo, mga well-experienced impeachment lawyers na itong mga nandirito. Ito'y pinangunahan, mga kababayan, ng Fortune Law Offices, mga kababayan. At nandoon ang mga kasamahan nilang talagang matitibay sa larangan, mga kababayan. Meaning, well-experienced o experienciado talaga sila. Ano po? Ng mga trial. Ang dami na. Dumana sila ng impeachment trial ni former President Joseph Estrada. Impeachment trial ng ating ombudsman noon. Ano po? Ang dami ng mga impeachment trial na dinaanan nila, mga kaibigan, na may turing nating mga kaso, mga kaibigan, na pinanalo nila sa larangan ng depensa, no? Ngayon sila ang nabuo sa defense team, mga kaibigan, ni VP Sara sa kanyang impeachment trial, mga kababayan ko. Okay? Di mabibigat itong mga abogadong nakuha ni sa legal team ni VP Sara, mga kaibigan. Mantakin mo si Fortune. Isa ito sa mga abogado nung natandaan pa ninyo, mga kaibigan ko, yung media massacre somewhere sa North Cotabato. Tandaan pa ninyo yun. Yung napatay yung mga media doon nung panahon na mga kababayan, kung malapit ng eleksyon nung time na yon, at binaon pa sila sa isang hukay na gawa ng bakho. At napag-alaman pa natin, pati pa yung operator ng bakho, nasama pa doong pinatay. Okay?
Si Sigrid Porton, mga kaibigan, ang isa sa mga defense counsel. Hindi nga sabihin nating completely nanalo, mga kaibigan, pero mabigat yun, ha? Ito ay history ng kanyang profesyon na mga mabibigat ng mga kaso, mga kababayan ko. Ano po ang hinawakan nito? Kagaya nung kaso ng may isa pang kaso kasi ito na hinawakan, mga kaibigan. Yung kuratong baliling ni former PAOK TF Chief, former Senator, now elect Pampilo Lacson. At na-acquit nung time na yun, mga kababayan, no? Mabigat yung kaso na rin yun, yung kay Pampilo Lacson. Yung sa kuratong baliling, natandaan pa ninyo yun? Ito ang Porton Law Office, mga kababayan, ang kinuha na defense counsel ni PAOK TF Chief din, Senator-elect Pampilo Lacson. Ang mabibigat na mga kaso, mga kababayan, ang hinawakan. Hindi natin masabi naman na based on those records, mabibigat na mga kaso, siguradong manalo dito. Pero sa tingin natin, mga kababayan, may laban talaga, no? May laban ang kaso ni VP Sara. Considering, mga kaibigan ko, yung mga nakuhang mga ebidensya ng prosecution, mga kababayan, base lang doon mga kaibigan sa resulta ng kanilang mga hearing-hearing, no? Alam naman natin, doon sila nag-umpisa talaga sa yung hearing nila. Na ngayon, maliwanag ang paningin, lalong-lalo na on the part ni VP Sara, na talagang may laban sila, mga kaibigan, dito sa impeachment trial na ito. Kaya sabi ko nga, nung nakaraan, mga kababayan, na video natin, gusto nga ni VP Sara magkaroon nga talaga ng trial. Kasi to once and for all, magpagpresenta sila ng kanilang depensa, meaning ng kanilang mga ebidensya rin. At hindi na sabihin natin, mga kababayang gawa-gawa o mga haka-haka lamang po. Kailangan dito talagang mga matitibay na ebidensya. Huwag na lang natin isipin, mga kababayan, kasi ngayon ang lumalabas mukhang meron ng mga prejudgment na issue daw. Mukhang ang senator judges, mga kababayan natin, mga pro-Duterte, mukhang hindi ganoon ang issue. Kahit na merong magagandang ebidensya din ang prosecution, mga kababayan, at ito'y hindi bigyan nila ng bigat, no? Ang mga ebidensya ng prosecution, siyempre ang maniningil dyan, taong bayan, mga kaibigan. Kaya ako, malayo sa isip ko, mga kababayan, na gawain ito ng mga senador judges. Ang tingin ko lamang dito po, magkatalo talaga ito, una, doon sa procedure. Magkatalo muna ito doon sa procedure. Kasi yung pagbasa ng mga akusasyon o articles of impeachment, mga kaibigan, after na yun, pagka natapos na yung umpisa, na yung sinabi ko kanina, kung makapag-submit pa sila ng tinatawag, mga kaibigan, certificate of compliance doon sa 1-year-old ban, mga kaibigan. Kung hindi makapag-submit, so magka-problema doon pa lamang. Di ba? Meron ng mga lumabas, mga kaibigan, na mga prejudgment ng iilan na ang senator judges natin, mga kababayan, ngayong panahon ay mga pro-Duterte. Kung ganon, ang mga isip na nasa sa isipan ngayong panahon,
Sabihin lang natin, wag na lang mag-trial-trial ng ganyan kung ganon. Di ba? Kung hindi natin mabigyan mga kababayan ng magandang pagtingin ang ating mga senador sa mga puntong ito, bakit magpumilit pa tayo at bakit sabihin pa nating ituloy pa yung impeachment trial na yan? Meron na kasing mga lumalabas mga kaibigan na pre-statement, no? Iba-ibang may statement. Yung iba galing sa mga kongresista, yung iba galing sa mga abogado, no? Diyan galing sa kongreso, at meron pa silang mga consultants ata na may mga opinion na pinalabas nila mga kababayan. Ang sa atin dito, gusto lamang natin may paabot mga kaibigan natin, iwasan ang prejudgment sa both sides, no? Lalong-lalo na diyan dito sa prosecution side, iwasan yung mga prejudgment kasi para bang iniinjika natin ngayon, no? Ang utak ng taong bayan na itong mga senator judges natin ay maging one-sided sila sa kasong ito. Hindi po ba? Hayaan natin siguro ang ating mga judges, senator judges, na mag-isip sila mga kaibigan based doon sa ebidensya. Hindi po ba? That is why, para sa akin, yung mga komentaris na hindi naman sa tingin ko nakakabuti dito sa impeachment trial na ito, ay kung maaari po, no, iwasang maglabas ng mga ganito. Kasi nakakapulyot ng isip din yan ng tao eh. Diba? Nakakapulyot ng isip ng tao, and pagka napulyot na ang isip ng tao, nakukondisyon na sila. Para bang lalabas diyan na wala talaga itong mga senator judges ay bias na. Di ba? Sana hindi ganon. Pumayag na ang kampo ng Vice Presidente, sige, go. Although, hindi mawala yung kanilang mga issues, may mga questions sila mga kaibigan, mga kababayan natin, di ba? May mga issues na gusto nilang erase na dapat wala nang mangyaring impeachment proceedings. Merong mga issues na mga ganyan, di ba? In fact, ngayong mga panahon mga kababayan meron ng mga opinion na dapat papasok dito ang Supreme Court. Sa tingin ko po, malabong pumasok dito ang Supreme Court kasi po, di naman ito ang issue talagang yung isyung yung batas ang tinatanong dito eh. Hindi naman talaga yan. Ang tinatanong dito, mga kababayan, meron ba talagang nagawang kamalian ang Vice Presidente na mag-warrant doon sa kanyang pag-alis o pagkaalis sa serbisyo. Di ba? And itong mga ganito mga kababayan natin, hindi ang Supreme Court ang magdi-decide nito. Ang magdi-decide nito, yung mismong senator judges. Kaya titingnan natin mga kababayan talaga itong impeachment, no? Maliwanag na maliwanag, mga kaibigan, na isang political issues ito. Meron bang lumabas mga kababayan na gusto talagang matanggal ang Vice Presidente kasi may interesado na isang tao na gustong maging presidente mga kababayan natin. Hindi man naman na itago yan. In fact, lumutang ang pangalan mga kababayan ng Speaker of the House. Na dito nag-umpisa ang lahat mga kababayan. Bakit
naging agresibo ang ilan sa mga kongresista na hanapan ng butas ang Vice Presidente natin. Kasi, quote-unquote, ay ito'y tinik talaga sa 2028 election o sa electoral bid ni Speaker. Lumulutang na yan eh. Di ba mga kababayan? Kaya ang hantungan talaga nito sa totoo lang, political ang issues dito eh. Di ba? Yung first video natin mga kababayan, sinabi ko sa inyo, ang impeachment na ito ay pang 2028 election ba? Di ba? Of course, wala naman talagang kapuntahan ito eh. Pagka naalis mo ang Vice Presidente, what will follow next? Di ba? Alam natin mga kababayan na doon talaga ang patunguhan nito. Pero, meron nga kasabihan, we will cross the bridge when we get there. May kasabihan na mga ganon. Malayo pa kasi yun eh. Although ito, mabigat talaga mga kababayan natin, itong issue ng impeachment. Ano po? Kasi hindi pa natin alam. Malay natin, meron silang mga ebidensyang mabibigat. Sabi nila, may mga mabibigat daw kuno silang mga ebidensya. We will see. Antayin na lang natin mga kababayan kung magkaroon ba talaga ng ganyan. Tingnan na lang natin ang takbo mga kaibigan kasi sa tingin natin ewan lang. Excuse me. Sabihin ko, iwan lang. Kasi po, yung napiling abogado o legal team ni BP Sara, hindi ito mga pipitsugin eh. Mga dekalidad na mga abogado mga kaibigan. Sanay sa kung sa gira pa eksperyensyado ng bakbakan ito. Eksperyensyado ng bakbakan dyan sa mismong impeachment court mga kaibigan natin. Ang takin mo, nandyan si Fortun. Sa Narbasa, law offices, mga kaiksuna, nandyan din. No? May isa sa mga, I understand, anak ng dating Supreme Court Chief Justice sa mga kaibigan, na si, kung hindi ako nagkamali, Andres yung pangalan no, Narbasa. Kasama dyan yung anak niya. 16 ito. Mga abogado, mga kaibigan, hindi pa nakita natin, no, yung anak din ni dating spokesperson ng Malacanang before naging spokesperson dati si Harry Roque, mga kababayan, si Sal Panilo. In one of the interviews mga kaibigan kay Attorney Panilo, no, Attorney Sal, sinabi niya na yung anak niya ang nasa sa isa sa mga kasama diyan sa legal team mga kababayan ni BP Sara. Hindi na daw siya. Nung tinanong siya mga kaibigan kung siya ay kasama diyan sa legal team, hindi, sabi niya hindi. Mas mabuti nandito lang ako sa labas. Titingnan ko lang mga kaibigan ang takbo para makapagbigay siya ng magandang inputs doon sa mga abogado. Mas magandang nasa labas. Ang sabi niya, ang anak ko ang kasama diyan sa legal team ni BP Inday. Although tiningnan ko mga kababayan doon sa listing, sa 16 na nakalista doon, hindi ko nakita yung anak ni Attorney Panilo. Hindi ko lang alam kung babae o lalaki ba ito. So kung babae at may asawa na, posible mga kababayan natin, iba na ang apelyido. Basta sinabi niya, doon sa interview sa kanya, na siya hindi sasama sa legal team ni BP Inday, yung anak na lang daw niya ang sasama doon. Yan ang hindi ko lang alam kung ito lalaki o babae ba. Basta nandoon yung anak niya.
Kaya sa tingin ko mga kaibigan na talagang pawisan talaga ang mga taga-prosecutor din dito. Kung ang ebidensya mo ay mahina at hindi talagang sabihin nating makapag-pin down sa kay BP Sara, mga kaibigan, mukhang tatalunin sila. Ganito kasi yan eh. Lahat kasi ng transaksyon, mga kaibigan, ng opisyal natin sa ating gobyerno. Lahat ng transaksyon diyan, tinuturing po siya na may principle of regularity. Okay? Tinuturing na nandyan ang may principle of regularity. Ibig pong sabihin, lahat po ng ginagawa ng ating mga opisyal ay regular. Meaning, wala pong labag sa batas. Now, itong principle of regularity, kailangan talunin mo ito ng mabigat na ebidensya. Because if you cannot have evidence to prove na super evidence talaga na itong principle of regularity, mga kaibigan, matatalo mo, wala kayo, talo talaga kayo. Nandiyan yan. Applicable yan, mga kaibigan natin, yung principle of regularity. So, that means to say na lahat ng ginagawa ng Vice Presidente, halimbawa na yung question nilang pagmumudmud ng pera, okay, na sabing ginawa daw ng Vice Presidente. Una, yung kanyang confidential fund, mga kababayan. No, yung kanyang 11 million pesos na sa DepEd pa siya, ang principal doon, ginawa niya, mga kababayan natin, na regular. Unless, sabi ko na nga, ito'y masisira ng prosecution na yung regularity principle, mga kaibigan, hindi may ga-apply dyan sa kaso niya. Pero hanggang sa wala talaga matibay at mabigat na ebidensya, mga kaibigan natin, sa tingin ko, mahirap mo tumbahin yung principle of regularity. Kasi lahat ng opisyal ng gobyerno, mayroong mga ganun. Pag kanilang ginastos yung mga ganyan, mga pera, mga kaibigan, na ang nasa sa isip dyan ay ginawa nila, mga kaibigan, in accordance doon sa power na within sa kanila to dispose ng mga ganyang bagay. Ano po? Kaya mahirap talagang tumbahin mo yung principle of regularity. Ang controverting evidence lang dyan, mga kaibigan, siguro nakita natin na kung ito'y maliwanag at klarong-klaro na ito linagay sa kanyang personal na bulsa o kaya may interest siya doon sa pinuntahan ng pera, mga kaibigan, na under sa kanyang disposal, ito mahirap din, mga kababayan. Pero halimbawa na yung sinabi nilang ginastos, tapos ang binasihan nila, mga kaibigan, yung COA observation. Yung COA observation naman, hindi naman yung final eh. Sa hearing, inadmit nga ng taga-Commission on Audit, mga kababayan, na nag-issue sila ng observation memorandum. Pero, pinaliwanag nila, mga kababayan, na ang memorandum, observation memorandum, mga kaibigan, hindi nakitaan nila na guilty na yung tao. Pinaliwanag nila, excuse me po, na yung observation memorandum nila doon sa sinubmit na mga dokumento, may nakita lamang po sila na
kulang ng mga attachment, yung mga submissions. Kulang ng mga dokumento. Sa next trial, sa next hearing, nung pinatawag na naman ulit sila, ang kuha na mismo kasi nagsabi nasabi nila, na-comply naman, mga kaibigan, yung kanilang findings na pinalabas nila yung observation memorandum. Ano po? So, mismo na ang kuha ang nagsabi. Wala nang mataas pa sa kuha, mga kaibigan natin, na basihan na kukunin pa nila ang iba pang mga dokumento to prove na linakwat siya, ginamit, or kung anong pinuntahan ng pera na yun. Di ba po? Kuha na ang nagsabi, mga kababayan natin, na wala na. Ibig sabihin, yung unang findings nila, na-cure na. Nung nabigay nila yung observation memorandum, na, ito, may mga kulang pala kayong mga dokumento, di ba? Pinaliwanag yun ng taga-kuha Ugaling, nung magka-hearing, ang problema kasi ng mga kongresista, halatang-halata na ayaw nila pagsalitain ang kanilang mga invited resource person ng klarong, hindi pinagbigyan ng makapag-explain sila ng klaro. Pinuputol kasi. Yan ang problema kasi sa Congress. Di ba? Pinuputol. Gusto mga kaibigan magawa ng batas. Pinatawag ang mga resource person para makapaggawa. Kasi yung investigasyon nila is, di ba, always ang investigasyon is in aid of legislation. Hindi in aid of prosecution. Di ba? Ang ibig sabihin, because this is in aid of legislation, tinawag ninyo yung mga resource person ninyo nang makapagdagdag sila ng additional input para makapagawa, makakraft ng magandang batas. Tinawag sila. Yung problema kasi ng ating mga mambabatas nung nag-hearing sila, ayaw nilang pag-explainin ng maliwanag na explanation. Pinuputol. Kinakat nila doon. Kasi po, di ba, diyan lang ninyo makikita, may motive talaga. Di ba? May motive sila na gusto lang nila ipin down, mga kaibigan, si VP Sara. Hindi po ba? Gusto nila ipin down si VP Sara. Kaya po, tuloy ito, siguro on the part sa mga legal team ni VP Sara, paliwanag na yan na ipapakita, i-argue talaga nila kung ang basihan nila yung resulta ng investigasyon ng Kongreso, na pinatawag nila ang COA. Siyempre, initially, sa alam natin mga kaibigan, sa mga trial, pag present mo ito, ito ang issue. May pera na nawala. Di ba? I-present mo yan, may pera na nawala. Ito ang prueba na may pera na wala. May findings galing sa COA. Siyempre, ilalabas mo papalabas mo yung COA. Bakit? Hindi ba i-object hindi ba i-object yan ng defense team? Kung yung dokumento lang, findings lang ibigay, di sabihin nila, ipapalabas ninyo yung anong sagot talaga ng taga-COA. Ako sa tingin ko po hindi talaga nila mapalabas yan. Kasi putol na yun Nung mag-explain ang taga-COA, tungkol doon sa pangalawang
hearing na ng explanation ng COA na meron ng submissions from the Office of the Vice President doon sa unang observation memorandum nila, in-explain ng COA na meron na, hindi na nila hinayaang habaan para mag-explain kung anong nangyari. Pinutol na kasi. Hindi sila interesadong mapaliwanag yon. So, nakikita natin mga kaibigan na talaga magka-problema. Ano po? Magka-problema talaga mga kaibigan ang kanilang presentation dyan sa impeachment trial. Bahala na sila. No? Basta titing. Ito, paningin ko po. This is my broadcaster's viewpoint, mga kaibigan, na medyo mahirapan na sa tingin ko lamang po. Medyo mahirapan talaga sila. Kasi hindi papayagan yan ng legal team ni VP Sara na hindi i-object yung mga ganyang mga presentation nila na kulang. Wala dyan yung mga taong dapat kailangan. Okay? Hindi yan hayaan nila i-object ng i-object talaga yan. Yan ang papatunguhan yan. For your comments, just write down below. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint, at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated.